Parang tumigil ang paghinga ng buong mundo nang ang isang maliit na bangkang lulan ang mga takas o refugees mula Iran ay inanod ng walang patutunguhan sa gitna ng karagatan, dala ang labis at walang hanggang kawalan ng pag-asa. Ngunit ang ginawa ng bansang Pilipinas pagkatapos nito ay naging isang napakainit na imaheng nagpalingon sa buong mundo at nagbigay ng panibagong pag-asa. Ngayong gabi, ang kwentong inyong maririnig ay maaaring magpabago sa inyong pananaw sa salitang humanidad o pagiging makatao kay Sarati. Nang gabing iyon, ang West Philippine Sea sa labas ng baybayin ng Palawan ay kakaiba ang katahimikan. Ang mga maliliit na alon na humahampas sa dalampasigan ay tila bumubulong at nagbababala ng isang bagay. Ang kalangitan ay kasing itim ng uling. At tanging ang liwanag lamang mula sa maliit na outpost ng Philippine Coast Guard ang nagsisilbing manipis na sinag sa gitna ng kadiliman. Si Teniente Mateo, isang opisyal ng Search and Rescue sa baybayin ng Puerto Princesa, ay nakatayo habang nakatingin sa karagatan na may kakaibang pakiramdam. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit ang kanyang puso ng gabing iyon ay mabigat na tila may mga taong parating upang humingi ng saklolo. Ilang minuto lang ang nakalipas, tumunog ang radyo dala ang isang nagmamadaling tinig. May namataang kahina-hinalang maliit na bangka na humigit kumulang 10 kilometro mula sa Pampang. Ang kondisyon nito ay hindi maayos at tinatayang may malaking bilang ng mga tao sa loob nito. Walang pag-aalinlangan, agad na sumakay si Teniente Mateo at ang kanyang kupunan sa patrol boat. Umungal ang makina, hinati ang dilim palabas sa bukas na karagatan. Pabilis ng pabilis ang paghampas ng hangin sa kanilang mga mukha sa bawat segundong lumilipas at nang tumapat ang kanilang spotlight, nakita nila ang isang eksenang hinding-hindi makakalimutan ng sinuman sa kanilang koponan habang buhay. Isang luma at inaamag na bangkang kahoy ang mapanganib na umuuga-uga, siksikan sa mga tao. May mga babaeng mahigpit na nakayakap sa kanilang mga sanggol, mga nasa katanghaliang gulang na lalaki na pilit ginagamit ang kanilang mga kamay upang limasin ang tubig mula sa sahig ng bangka, at maraming bata na paos na sa kaiiyak. Ang mukha ng bawat isa ay nababalot ng mantsa ng asin, pawis at matinding kawalan ng pag-asa. Nang lumapit ang bangka ng Philippine Coast Guard, isang lalaki mula sa nasirang bangka ang nanginginig na itinaas ang kanyang mga kamay sa itaas ng kanyang ulo. Hindi siya marunong magtagalog at hindi rin malinaw ang kanyang Ingles, ngunit isang salita lamang ang lumabas sa kanyang mga tuyot na labi na agad na intindihan ng lahat ng nasa barko ng Pilipinas. Help! Nakita ni Mateo ang isang maliit na batang babae na nakasuot ng mapusyaw na asul na hijab, nakatingin ng diretso sa kanya gamit ang malalaki at nanginginig nitong mga mata. Ang mga matang iyon ay hindi lamang nagmamakaawa para sa tulong, kundi nagtatanong din, mabubuhay ba kami? Nagmamadaling naghagis ng mga life buoy ang mga Pilipinong opisyal, nagtali ng mga lubid at maingat na inakyat ang bawat tao sa barko isa-isa. Saka lamang nila nalaman na ang mga taong ito ay mga refugees mula sa Iran, mga taong dumaan sa matinding takot, gutom, kadiliman at bingit ng kamatayan, isang napakahabang paglalakbay na lampas sa imahinasyon ng sinuman. Nang gabing iyon, walang sinuman ang nagtanong muna kung saan sila nanggaling. Walang nagtanong kung mayroon ba silang dalang mga pasaporte o dokumento. Ang unang ibinigay ng Pilipinas sa kanila ay isang kamay na nakaabot sa gitna ng karagatan. At kung minsan, para sa mga taong tumakas mula sa kamatayan na libu-libong kilometro ang layo, ang kamay na iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang bansa sa buong mundo. Kinabukasan, sa unang pagsikat ng araw sa dalampasigan ng Palawan, halos 50 buhay ng mga takas na Iranian ang ligtas na naiuwi sa Pampang. Marami ang hindi makatayo ng maayos. Ang kanilang mga paa ay namaga at namula dahil sa pagsisiksikan sa maliit na bangka sa loob ng maraming araw. Ilang mga bata ang nakatulog sa bisig ng kanilang mga ina dahil sa sobrang pagod para umiyak pa. Maraming matatandang lalaki ang napaluhod na lamang sa buhangin nang mapagtanto nilang sila ay buhay pa. Sunod-sunod na nagdala ang mga Pilipinong volunteers ng mga kumot, inuming tubig, mainit na arroz kaldo at mga pangunahing gamot upang mabilis itong ipamahagi. Walang mga formal na seremonya, walang matatamis na salita. Tanging tahimik ngunit makabuluhang tulong lamang ang umiral. Si Ate Maria, isang babaeng volunteer,
ay gumamit ng malinis na bimpo upang dahan-dahang punasan ang mukha ng batang babaeng nakaasul na hijab habang nakangiti sa ina ng bata. Pareho silang nagsasalita ng magkaibang wika, ngunit unti-unting binitawan ng bata ang pagkakakapit sa damit ng kanyang ina. Ayos na, ligtas na kayo. Marahang sabi ni Ate Maria habang itinuturo ang kanyang dibdib. Pilipinas, ligtas. Sinubukan ng ina ng batang babae na sumagot ng isang ngiting may halong luha. Ang pangalan niya ay Leila, 32 taong gulang pa lamang. Ngunit ang kanyang mukha ay mukhang pagod na tila nabuhay na siya ng napakahabang panahon. Katabi niya ang kanyang asawang si Reza at ang kanilang 7 taong gulang na anak na si Daria, isang maliit na pamilya na minsan ay may sariling tahanan, isang maliit na bookstore, hapagkainan at tawanan tuwing gabi. Ngunit lahat ng ito ay naiwan dahil hindi naligtas para sa kanila ang kanilang sariling bayan. Sa loob ng evacuation center ng barangay, nagdala ang isang Pilipinong volunteer teacher ng papel at mga krayola para mapaglaruan ng mga bata upang mas mapanatag sila. Ilang mga bata ang gumuhit ng mga bangka, ang iba ay gumuhit ng mga nasusunog na bahay, ang iba naman ay gumuhit ng isang malaking araw sa kalangitan. Ngunit si Daria ay gumuhit ng isang taong nakasuot ng uniforme ng Philippine Coast Guard na inaabot ang kamay sa mga maliliit na tao sa gitna ng dagat. Dumaan si Mateo at nakita ang guhit na iyon. Tumigil siya at tinitigan ito ng matagal nang walang sinasabi. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagliligtas. Nagtipon ang mga reporter mula sa iba't ibang ahensya ng balita sa harap ng evacuation center. Gustong malaman ng lahat kung ano ang nangyari. Bakit nagbukas ng pinto ang Pilipinas upang tulungan ang mga estrangherong inanod kasama ng kawalan ng pag-asa sa gitna ng dagat. Ngunit sa loob ng maliit na kanlungang iyon, walang pakialam ang sinuman sa katanyagan o sa alon ng opinyon ng publiko sa labas. Ang mas mahalaga ay nakainom na ng mainit na gatas ang isang bata sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw. Isang matandang lalaki ang nakainom ng gamot sa puso sa tamang oras at ang isang ina ay hindi na kailangang yakapin ang kanyang anak habang natutulog ng may takot na baka mamayang gabi ay lumubog na naman sila sa dagat. Para sa mga refugees na ito, ang lupain ng Pilipinas ay maaaring isang kakaiba at dayuhang lugar pa rin. Ngunit ng umagang iyon, naging ito ang unang lugar pagkatapos ng mahabang panahon kung saan naglakas loob silang huminga ng maluwag. Pagsapit ng hapon, sinimulan ng mga opisyal ang pag-interview sa bawat refugee upang suriin ang kanilang psikolohikal na kalagayan at mga kagyat na pangangailangan. Isang tagasalin ng wikang Farsi-Persian ang mabilis na ipinadala mula pa sa Maynila upang tumulong sa komunikasyon. Ang mga narinig ng lahat ay nagpabago sa simpleng awa upang maging malalim na emosyon. Nakaupo ng tuwid si Reza, ngunit hindi mapigilan ng kanyang mga kamay ang panginginig. Ikinuwento niya na dati siyang nagmamay-ari ng isang maliit na bookstore sa kanilang lungsod. Ang kanyang bookstore ay hindi kailanman nakisangkot sa politika. Naglalaman lamang ito ng mga aklat ng tula at mga kwentong pambata. Gayunpaman, nitong mga nakaraang buwan, nagsimulang magbago ng labis ang sitwasyon sa paligid. Maraming tao ang nabuhay sa takot, kawalan ng kapanatagan at panggigipit mula sa iba't ibang panig. Ang ilang mga karaniwang salita ay naging mapanganib, ang ilang mga libro ay naging ipinagbabawal at kahit ang pananahimik ay hindi kayang protektahan ang sinuman. Isang araw, bumulong sa kanya ang isang regular na customer, ilayo mo na ang anak mo. Kung maghihintay ka pa, baka balang araw mawalan ka na ng pagkakataong pumili. Simula noon, napakabilis ng mga pangyayari. Ibinenta ni Reza at Leila ang kanilang mga natitirang ari-arian, ipinagkatiwala ang kanilang bahay sa isang maaasahang kamag-anak at dinala si Daria palabas ng lungsod sa kalagitnaan ng gabi. Dumaan sila sa maraming mapanganib na lugar, nakatagpo ng mga manloloko na extort at kinailangang magtago ng maraming beses bago makarating sa dalampasigan kung saan dinala sila ng isang human smuggling ring papunta sa bangka. Alam kong hindi ligtas ang bangka, sabi ni Reza sa pamamagitan ng interpreter, paos ang boses. Ngunit ng oras na iyon, ang tanging pagpipilian ay ipagsapalaran ang kamatayan sa dagat o hintayin ang kamatayan na kumatok sa aming mismong tahanan. Nakatakas si Leila habang nakayuko ang mukha malapit sa kanyang hijab. Hindi siya umiiyak ng malakas, ngunit patuloy na pumapatak ang kanyang mga luha sa kamay ni Daria.
Lumingon ang batang babae at dahan-dahang hinaplos ang braso ng kanyang ina, isang kilos na hindi dapat matutunan ng isang bata nang napagakumpara sa kanyang edad. Sa kabilang sulok, ikinuwento naman ng isang matandang lalaki na nagngangalang Faris na hindi siya tumakas para sa kanyang sarili kundi para iligtas ang kanyang 2 apo na nawawala ang mga magulang. May sakit siya sa puso, walang gaanong lakas para maglakad, ngunit determinado siyang dalhin ang 2 bata kahit anong mangyari. Hindi dapat lumalaki ang mga bata na nakakarinig ng katok sa pinto sa kalagitnaan ng gabi, maikling sabi niya, na nagpatahimik sa buong silid. Maraming opisyal ng Pilipinas ang nagpigil ng luha habang inire-record ang mga impormasyon at sinusuri ang mga natitirang dokumento. Sa mismong sandaling iyon, naintindihan ng ilan na ang isang refugee ay hindi taong gustong iwan ang kanilang bansa, kundi isang taong wala ng tahanan na mauuwian ng ligtas. Sa labas ng evacuation center, patuloy na kumukuha ng video ang mga balita sa pangyayari. Ngunit sa loob ng maliit na silid panayam na iyon, ang kwento ng mga estranghero mula sa kabilang panig ng mundo ay nagpapatibok sa puso ng maraming Pilipino. Dahil sa huli, kahit anong bansa, wika o relihiyon pa iyan, ang sakit ng isang magulang na gustong protektahan ang kanyang mga anak ay nauunawaan sa lahat ng lengguwahe. Lumipas ang 2 araw. Nagsimulang magkaroon ng higit na buhay ang evacuation center. Mula sa isang magulong lugar ng emergency, unti-unti itong naging isang espasyo ng paghilom. Nagmungkahi ang isang lokal na volunteer teacher na magtayo ng maliit na kids corner sa ilalim ng tolda sa tabi upang makapaglaro, makaguhit at matuto ng mga simpleng salita ang mga batang refugee habang naghihintay ng mga susunod na proseso. Sa whiteboard, may malaking salitang Tagalog na isinulat. Kamusta? Sa ilalim niyon ay may bilog na nakangiting mukha na iginuhit ni Teacher Joy, isang babaeng nasa 40 seconds at guro sa elementarya malapit sa Pampang. Hindi siya marunong kahit isang salitang Farsi, ngunit naniniwala siyang naiintindihan ng bawat bata ang pagiging malumanay. Nakasakay si Daria sa unahan. Tahimik pa rin siya, ngunit nagsimulang tumingin sa mga tao na may mga matang hindi na kasing takot noong unang araw. Ngumiti si Teacher Joy at itinuro ang kanyang sarili. Teacher, at pagkatapos ay itinuro ang mga mag-aaral, mga bata. Maraming bata ang tumawa noong gumawa siya ng mga nakakatawang galaw kasabay ng kanyang sinasabi. Ilang bata ang nagsimulang sumunod ng nahihiya. Ka-mus-ta. Medyo mali at kulang ang tono, ngunit ang mga tawanang sumunod ay nagpainit sa buong tolda. Nagdala naman ng isang lumang bola ang isa pang grupo ng mga Pilipinong volunteer. Ang mga batang lalaking Iranian at mga batang lalaking Pilipino mula sa kalapit na komunidad ay nagsimulang maglaro ng basketball at soccer nang magkasama ng walang interpreter. Hindi nila matukoy ng tama ang pangalan ng isa't isa, ngunit sabay-sabay silang naghiyawan tuwing may nakakashoot o nakakasipa ng bola. Ang hadlang sa wika, relihiyon at lahi ay unti-unting lumabo sa isang mahimalang paraan noong bumalik ang lahat sa pagiging simpleng bata. Mula sa malayo, nakatingin si Leila sa kanyang anak na babae. Ang kanyang mga mata ay may taglay ng isang bagay na matagal na niyang hindi nakita kapanatagan. Nakaupo si Daria habang nagkukulay ng bulaklak kasama ang isang batang babaeng Pilipino. Pareho nilang pinaghahati ang mga krayola, kalahati bawat isa. Walang nagtanong kung saan galing ang isa't isa. Lumapit si Teacher Joy kay Leila at inabot sa kanya ang isang piraso ng papel. Isa itong guhit ni Daria. Ang guhit na ito ay hindi na tungkol sa bangka, hindi na tungkol sa dagat, hindi na tungkol sa nasusunog na bahay na tinakasan nila. Sa halip, ito ay larawan ng isang puting tolda, dilaw na araw, at maraming taong magkakahawak kamay. Sa ilalim ng guhit ay may malaking salitang Tagalog na magulong isinulat, kaibigan. Matagal na tiningnan ni Leila ang larawan bago niya tinakpan ang kanyang bibig at tahimik na humagulgol. Dahil pagkatapos ng napakaraming gabi ng madilim na takot, walang makakapagpagaling sa puso ng isang ina kaysa sa makitang bumalik ang kanyang anak sa pagguhit ng mga larawang may liwanag. At sa maliit na sulok sa ilalim ng tolda sa baybayin ng Pilipinas, ang bagong mundo ng ilang mga bata ay dahan-dahang nagsisimula. Kumalat ang balita tungkol sa pagtulong ng Pilipinas sa mga takas na Iranian nang higit pa sa inaakala ng sinuman. Mula sa mga screen ng telebisyon hanggang sa mga mobile phone, mula sa isang maliit na post sa social media hanggang sa 10,000 pag-share,
Nagsimulang magpadala ang mga tao mula sa buong bansa ng mga mensahe na nagtatanong kung paano sila makakatulong. At iyon ang naging simula ng isang magandang alon ng pagbabahaginan, ang tunay na diwa ng bayanihan na higit sa inaasahan. Sa ikatlong araw ng umaga, nagsimulang pumila ang mga pick-up truck mula sa maraming munisipalidad at pumarada sa harap ng evacuation center. Ang ilan ay may dalang diaper ng sanggol, ang ilan ay may dalang bigas, delata, sapatos, mga bagong damit, laruan at mga pangunahing gamot. Si Lola Carmen, mula sa palengke sa lungsod, ay nagdadala ng malaking kaldero ng sinigang at mga prutas araw-araw nang hindi tumatanggap ng bayad. Isang pamilya ng mga mangingisda malapit sa daungan ang nagdala ng sariwang huli upang lutuin. Samantala, isang grupo ng mga estudyante sa high school ang sama-samang sumulat ng mga maliliit na card na isinama sa mga bag ng donasyon. Sa mga card na iyon ay may maikling mensahe, "Naway makangiti ka muli. Welcome to the Philippines. Hindi kayo nag-iisa, kahit na marami ang hindi pa nakakaharap ang mga refugees na ito dati, hindi alam kahit ang pangalan ng lungsod na kanilang iniwan, ang habag ay sapat na upang maunawaan nila kung ano ang ibig sabihin ng gutom, takot at lamig." Pumunta si Mateo upang tingnan ang mga donasyong pataas ng pataas. Tumahimik siya sandali bago sinabi sa isang kasamahan, "Maaaring hindi pinakamayaman ang mga Pilipino, ngunit kapag may nangangailangan, hindi natin sila iniiwan." Nang hapong iyon, isang matandang babae ang pumasok sa evacuation center na may bitbit na lumang telang bag. Sa loob mayroon lamang isang bagong kumot at kaunting pera. Sinabi niya sa mga opisyal, "Wala akong masyadong maibibigay, anak. Ngunit noong panahon ng digmaan, ang pamilya ko ay nakatanggap din ng tulong mula sa mga estranghero. Ngayon ay oras ko na para magpatuloy nito." Ang mga salitang iyon ay nagpalingon sa isang batang opisyal dahil hindi namamalayang nagsimulang mamuo ang kanyang mga luha. Pagsapit ng gabi, natikman ng maraming refugees ang pagkaing Pilipino sa unang pagkakataon. Mayroong arroz caldo, pritong itlog, pinakbet at saging na saba. Ang ilang mga bata ay tumingin ng may pagdududa sa bagong lasa, ngunit sa huli ay napangiti nang makita nilang puno ang pisngi ng kanilang mga kaibigan sa pagnguya. Nag-thumbs up si Daria sa mainit na pritong itlog, kaya napatawa ng malakas si Ate Maria. Habang patuloy na nagtatalo ang mundo sa labas tungkol sa mga hangganan, batas at politika, pinili ng mga ordinaryong mamamayan ng Pilipinas na sagutin ang lahat ng mahihirap na tanong sa pinakasimpleng paraan. Pagbabahagi ng pagkain, pagbabahagi ng maiinit na kumot, at pagbabahagi ng kabutihan sa isa't isa. Kahit na kumalat at nag-iwan ng impresyon sa lahat ng dako ang imahe ng tulong, nang lumawak ang balita, nagsimula ring lumitaw ang mga batikos. Ang ilang mga tao ay nagtanong, "May sariling mga problema ang Pilipinas, bakit natin kailangang iabot ang kamay upang tumulong sa mga taong mula pa sa malayo?" Ang iba naman ay nag-alala tungkol sa pasanin sa seguridad at walang katiyakang kinabukasan ng mga refugees. Nang gabing iyon, maraming programa sa balita ang masigasig na tinalakay ang isyung ito. Ang screen ay nahati sa maraming kahon na puno ng magkasalungat na opinyon mula sa dapat ba o hindi dapat na parang bola na ipinapasa-pasa sa court ng lipunan. Ngunit sa parehong oras, sa loob ng maliit na kanlungan, isang ibang realidad ang tahimik na nagaganap. Si Faris, ang matandang lalaking may sakit sa puso, ay nakaupong nagbabalat ng dalanghita. Ibinabahagi ito sa kanyang dalawang apo ng may pagmamahal. Tumutulong si Leila na itupi ang mga bagong kumot na kakapamahagi lamang ng mga volunteers. Nagboluntaryo si Reza na ayusin ang mga sirang istante sa sentro gamit ang kanyang kakayahan sa pagkukumpuni. Nakaupo ang mga bata na binabasa ang kanilang mga unang salitang Tagalog sa napakalinaw na boses. Sila ay hindi mga numero. Hindi isang pasaning lumulutang sa mga usapan, kundi mga taong may pangalan, may nakaraan, may mga pangarap at may mga totoong sugat. Kinabukasan, mismong si Mayor ay personal na pumunta sa evacuation center. Maraming mamamahayag ang sumunod upang mag-cover ng balita. Akala ng lahat ay magbibigay siya ng formal na talumpati gaya ng dati. Ngunit ang sinabi niya ay mas tapat at simple kaysa sa inaasahan ng sinuman. Oo, may responsibilidad ang Pilipinas na protektahan ang seguridad ng ating bansa, ngunit kasabay nito, may responsibilidad din tayong panatilihin ang ating pagiging makatao. Ang mga taong tumatakas mula sa kamatayan na nasa kanilang harapan ay hindi dapat tingnan lamang sa lente ng takot.
Mabilis na naibahagi ang pahayag na iyon. Maraming tao ang nagsimulang huminto at makinig, hindi para maghanap ng mananalo sa argumento, kundi para magnilay tungkol sa tunay na kahulugan ng humanidad. Nang gabing iyon, nag-iikot si Teniente Mateo sa sentro bago magpahinga. Nakita niya si Reza na mag-isang nakatingin sa mga bituin, kaya nilapitan niya ito. Pareho silang natahimik ng matagal bago magsalita si Reza sa Ingles ng dahan-dahan. "Some people not want us here. I understand." Lumingon si Mateo sa kanya at marahang sumagot. "Ngunit napakarami rin ang may gusto na patuloy kayong mabuhay." Tumango si Reza, hindi mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Minsan, baka hindi pa handa ang mundo na tanggapin ang mga kakaiba, ngunit palaging may mga pusong handang magbukas ng pinto. At ang pintong iyon sa pinakamadilim na sandali ng kanilang buhay ay isang grupo ng mga tao na may pangalang Pilipinas. Ang unang linggo ay lumipas ng mabagal ngunit tiyak. Nagsimulang maging mas maaliwalas ang mga mukha ng mga refugees. Marami pa rin ang hindi alam kung ano ang mangyayari sa kanilang hinaharap, ngunit kahit papaano ay alam nila na ngayong gabi ay mayroon silang matutulugan, may pagkain, at walang tunog ng mapanganib na alon na nagbabanta tulad ng mga nakaraang gabi. Pagkatapos ng hapunan, nag-organisa ang isang grupo ng mga volunteer ng isang maliit na aktibidad upang mas makilala ng mga refugee at ng mga Pilipino ang isa't isa. Sa ilalim ng mainit na dilaw na ilaw sa harap ng evacuation center, isang malaking banig ang inilatag at inilagay ang isang tsarera ng tsaa sa gitna ng bilog. Umupo ang mga bata sa paligid habang dahan-dahang naglapit ang mga nakatatanda ng may kahiyaan. Nag-alok si Reza na basahin ang isang maikling tula ng mga Persian na natatandaan niya mula sa isang aklat sa kanyang lumang bookstore. Bagamat marami sa mga nasa bilog ang hindi nakakaintindi, nang magsimula siyang magsalita, ang buong lugar ay naging tahimik. Ang kanyang boses ay malalim at medyo nanginginig sa ilang mga linya na parang nagdadala ng kapiraso ng kanyang natitirang bayan upang ibahagi. Nang matapos siyang magbasa, nag-translate ang interpreter sa Tagalog ng pangkalahatan. Kahit maligaw tayo sa kadiliman, kung may aabot ng kamay, hindi pa rin nawawalan ng kahulugan ang mundo. Walang malakas na palakpakan, tanging isang maikling ngunit mainit na katahimikan na mas nakakapagpasaya kaysa sa anumang papuri. Bago nagsalita si Teacher Joy. Kung gayon, babasahin ko naman ang isang tulang Pilipino. Nagbasa siya ng isang simpleng tula tungkol sa bayan, pag-asa, at bukang liwayway. Hindi rin naintindihan ng mga bata ang bawat salita, ngunit umusbong ang pagtawa nila sa tuwing namemali siya ng bigkas dahil sa kaba. Ang masikip na bilog ay biglang naging mas nakaka-relax. Naglabas si Leila ng tsaa, na siya mismo ang nagtimpla sa istilong Iranian upang ibahagi sa lahat. Ang banayad na amoy ng mga pampalasa ay kumalat sa hangin. Bilang kapalit, nag-alok ang mga Pilipinong volunteer ng mga turon at okoy. Nagsimulang magturuan ang ilan ng mga salita mula sa magkabilang panig. Salamat, mercy, kamusta, salam. Nakaupo si Daria sa tabi ni Ate Maria at sinubukang sabihin ang bawat salitang Tagalog na nagpangiti sa lahat dahil sa giliw. Itinuro niya ang kanyang puso at nagsalitang mas malinaw kaysa kailanman, Pilipinas. Mabuti. Nang gabing iyon, walang nag-usap tungkol sa politika, walang nagtanong tungkol sa mga dokumento, walang nagtalo tungkol sa mga hangganan. Mayroon lamang mga taong nagmula sa magkaibang bayan, may magkakaibang wika at paniniwala, ngunit nakaupo ng bilog sa ilalim ng iisang kalangitan, umiinom ng parehong tsaa at nakikinig sa isa't isa gamit ang kanilang mga puso. Marahil ang kapayapaan ay hindi nagsisimula sa malalaking hapag negosasyon, kundi maaaring magsimula sa isang maliit na banig kung saan pinipili ng mga estranghero na pakinggan ang kwento ng isa't isa. Kinaumagahan, isang freelance photojournalist na sumusubaybay sa kanlungan mula pa noong unang araw ang nakakuha ng larawang pag-uusapan ng buong mundo sa paglipas ng panahon. Ang larawang iyon ay hindi naglalaman ng mga opisyal na nakauniporme, hindi larawan ng bangka sa gitna ng dagat at hindi isang eksena ng kaguluhan. Ito ay isang simpleng larawan ni Daria, ang 7 taong gulang na batang babaeng Iranian na nakangiting nakaupo sa banig. Sa tabi niya ay si Lola Carmen, isang Pilipinang manininda na higit sa 60 taong gulang na. Malumanay na sinusubuan ng bata ng maliliit na kutsara ng arroz caldo na may mukhang napakaamo na tila sinusubuan niya ang kanyang sariling apo. Isang batang mula sa lupaing puno ng takot
at isang ordinaryong babaeng Pilipina na walang katanyagan ngunit sa larawang iyon, silang dalawa ay tila pamilyang matagal nang magkakilala. Nang maipost sa social media, mabilis na kumalat ang larawan. Maraming tao ang huminto upang tingnan ito dahil sa pagiging simple nito. Walang dugo, walang labis na drama, walang nakakapukaw na salita. Tanging ang imahe lamang ng purong habag na mahirap palampasin. Sa ibaba ng larawan, nagsimulang magkomento ang mga tao mula sa iba't ibang bansa. Ito ang pagiging makatao. Naiyak ako nang makita ko ang larawang ito. Nagawa ng Pilipinas na papaniwalain kami muli sa mundo. Ginamit ng ilang dayuhang ahensya ng media ang larawang ito upang ilarawan ang mga artikulo tungkol sa makataong tugon ng Pilipinas. Marami ang tumawag dito na ang pinaka nakakapagpainit ng pusong larawan sa linggong ito. Ngunit para kay Lola Carmen, ang babae sa larawan, ngumiti lang siya nang nahihiya at sinabi sa mga reporter, "Gutom yung bata kaya pinakain ko." Ganun lang yun, anak. Ang simpleng sagot na iyon ay lalong nagpatahimik muli sa buong mundo. Sapagkat ang mga pinakadakilang bagay sa mundo ay kadalasang ginagawa ng mga taong hindi man lang alam na gumagawa sila ng isang dakilang bagay. Hindi rin naiintindihan ni Daria kung bakit tuwang-tuwa ang mga matatanda sa larawan. Ang alam lang niya ay napakasarap ng arroz caldo ng araw na iyon. May maiinit na kamay ang lola na iyon at kapag sinusubuan siya nito, ngumingiti ito gaya ng kanyang ina. Pagsapit ng gabi, dinala ng photographer ang isang inimprentang kopya ng larawan sa evacuation center. Inabot niya ito kina Lola Carmen at Daria. Pareho silang nakatayo na tinitingnan ang larawan ng matagal bago marahang hinaplos ng lola ang ulo ng batang babae at sinabi, "Itago mo to, apo. Balang araw kapag lumaki ka na, malalaman mo na may taong nagmahal sa iyo mula sa napakalayong lugar." Niyakap ng mahigpit ni Daria ang larawan sa kanyang dibdib. Marahil ay hindi pa niya alam na minsan, ang isang larawan ay maaaring baguhin ang pananaw ng buong mundo. Pagkatapos makatanggap ng paunang pangangalaga sa loob ng ilang araw, maraming mga refugee ang nagsimulang makaramdam na hindi nila nais na palagi na lamang silang tumatanggap. Kahit na ang buhay ay hindi pa matatag at ang hinaharap ay malabo pa, gusto nilang patunayan na ang tulong na natanggap ay hindi nasayang at mayroon din silang mabubuting bagay na maibibigay pabalik. Isang umaga, napansin ng mga opisyal na mas malinis ang paligid ng sentro kaysa dati. Ang mga basura ay maayos na pinaghiwalay-hiwalay, ang sirang kahoy na upuan ay naayos na, at may isang maliit na bahagi ng lupa malapit sa bakod na binungkal, handa ng tamnan ng mga halaman. Lumalabas na nagising si Reza at ang iba pang mga lalaking refugee. Bago pa sumikat ang araw, sama-samang naglinis, nag-ayos at nag-organisa ng lugar kahit walang nag-uutos sa kanila. Sa kusina, humingi ng pahintulot sina Leila at dalawang iba pang babaeng Iranian sa mga Pilipinong volunteer na magluto ng mga simpleng pagkain mula sa kanilang bayan upang matikman ng lahat. Ginamit nila ang mga magagamit na sangkap, nagluto ng mabangong kanin na may banayad na pampalasa at gumawa ng tradisyonal na bean stew. Ang kakaibang bango nito ay lumipad sa buong sentro na naging dahilan upang masundan ng maraming Pilipino ang amoy dahil sa pag-uusisa. Tikim muna si Lola Carmen sa unang kagat, lumaki ang mga mata. Ang sarap! Nagtawanan ang lahat nang subukan niyang bigkasin ang pangalan ng putahe kay Leila sa nakabubulol na paraan. Si Faris, ang matandang lalaking may sakit sa puso, ay naglaan ng oras upang turuan ang mga batang Pilipino at mga batang refugee kung paano maglaro ng damath o checkers sa ilalim ng puno. Sabi niya sa pamamagitan ng interpreter, kapag naglalaro ang mga tao, natututo silang mag-isip kaysa matakot. Maraming maliliit na bata ang maingat na umupo sa paligid. At bagaman hindi pa sila nakakapag-usap ng matatas, ang mga mata ng maliliit na manlalaro ay puno ng atensyon at saya. Ang mga imaheng ito ay nagpabago sa pananaw ng komunidad sa mga refugee. Hindi sila pumunta roon para humingi ng humingi, kundi sinusubukan nilang tumayo bitbit ang natitira nilang dignidad, sinusubukang mapanatili ang kanilang pagiging makatao kahit sa mga araw na halos lahat ay nawala na sa kanila. Pinagmasdan ni Mateo si Reza na naghihigpit ng tornilyo sa isang lumang kahoy na upuan bago sinabi, "Hindi mo na kailangang gawin iyan. Kaya na namin to." Huminto si Reza at marahang ngumiti. "Niligtas ng Pilipinas ang pamilya ko. Gusto kong tumulong kung ano ang kaya ko."
Ang pangungusap na iyon ay simple ngunit sapat na lakas upang ipaalam sa marami na ang habag ay hindi kailanman humihinto sa isang tabi lamang. Kapag may nag-abot ng kamay, madalas na gustong may ibalik ng nasa kabilang dulo at minsan, ang ibinabalik ay hindi pera, hindi katanyagan, kundi dignidad, pasasalamat at isang pusong naniniwala pa rin sa kabutihan ng mundo. Bagamat naging mas mabuti ang hangin sa evacuation center araw-araw, ang mahalagang tanong ay nakasabit pa rin sa puso ng lahat. Mula ngayon, ano na ang mangyayari sa mga refugees na ito? Saan sila pupunta? Paano sila ililipat? May bansa bang tatanggap sa kanila o kailangan ba nilang maghintay ng walang hanggan? Nagsimulang makipag-ugnayan ng seryoso ang mga nauugnay na ahensya sa Pilipinas sa mga internasyonal na organisasyon upang hanapin ang pinakaligtas at pinakaangkop na solusyon para sa bawat pamilya. Nagkaroon ng mga masusing pagsusuring medikal, pangangalap ng personal na impormasyon at pagsasaalang-alang sa mga espesyal na pangangailangan ng mga bata, matatanda at mga may sakit. Para sa mga refugee, ang paghihintay na ito ay hindi naging madali dahil ang mga taong minsang tumakas mula sa walang kasiguruhan ay nahaharap na naman sa walang kasiguruhan muli. Ang pinagkaiba lang, ang kawalan ng kasiguruhan ngayon ay hindi may dalang putok ng baril o alon sa dagat, kundi dumating sa anyo ng mga papeles, pagpupulong at hindi malinaw na balita. Ilang gabi ring hindi nakatulog si Leila. Madalas siyang magising sa hating gabi upang suriin ang paghinga ni Daria, na parabang natatakot siyang ang kaligtasang kakukuha pa lang ay biglang maglalaho kapag siya ay nakatulog. Sinusubukan ni Reza na maging matatag sa harap ng kanyang pamilya, ngunit kapag siya ay nag-iisa, hindi niya rin maiwasang tanungin ang sarili kung dinala ba niya ang kanyang anak sa tamang landas. Isang araw, tinanong ni Daria ang kanyang ama sa wikang Persian, "Magkakaroon ba ulit tayo ng bahay?" Natahimik si Reza ng ilang sandali bago yumuko para tingnan ang mata ng kanyang anak. Hindi pa alam ni tatay kung saan ang susunod na bahay natin, pero alam ni tatay na doon ay hindi ka na matatakot. Kahit hindi perpekto ang sagot na iyon, ito ang pinakatotoo na meron siya. Kinalaunan, nag-anunsyo ng magandang balita ang mga opisyal na uunahin ng agarang isaalang-alang ang mga pamilyang may mga bata at may sakit para sa susunod na bahagi ng matutuluyan. Napaiyak sa kaginhawaan ang marami dahil dito. Bagamat hindi pa ito ang katapusan ng paglalakbay, ito ay senyales na hindi sila ganap na pinabayaan ng mundo. Habang kumakalat ang balita sa evacuation center, hindi naiintindihan ng mga bata ang pagiging komplikado ng mga papeles o mga internasyonal na proseso. Ang alam lang nila ay mas nakangiti na ang mga matatanda, at ng gabing iyon, mas mahigpit ang yakap ng marami kaysa sa karaniwan. Ang hinaharap ay maaaring wala pang kumpletong kasagutan, ngunit minsan hindi kailangan ng tao ng lahat ng sagot ng sabay-sabay, kailangan lang nila ng isang maliit na senyales na may liwanag pa ring naghihintay sa daan. At ibinigay ng Pilipinas ang liwanag na iyon sa kanila. Sa wakas, ang araw na inaasahan ng lahat na darating ay dumating din. Ang unang grupo ng mga pamilyang refugee, kasama ang pamilya ni Reza, Leila at Daria, ay inabisuhan na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa isang pangmatagalang sentro ng pagtanggap sa tulong ng mga kaugnay na ahensya. Kahit na magandang balita ito dahil nangangahulugan ito ng katatagan para sa susunod na yugto, kakaibang tahimik ang hangin sa paligid ng evacuation center. Sama-samang inayos ng mga Pilipinong volunteer ang mga kinakailangang kagamitan sa mga bag. May mga bagong damit, personal na gamot, candy para sa mga bata, picture books, at mga sulat kamay na card mula sa mga lokal na residente. Ang mga batang Pilipino sa komunidad ay tumakbo upang magpaalam sa kanilang maliliit na kaibigan na hindi pa nila gaanong katagal na kilala, ngunit naging kasing lapit na tila matagal na silang magkaklase. Inabutan ni Teacher Joy si Daria ng isang maliit na notebook na naglalaman ng mga pangunahing titik sa wikang Tagalog at mga larawang may matingkad na kulay. Sa unang pahina, nakasulat, "Para kay Daria, kahit saan ka magpunta, tandaan mong sa Pilipinas ay nagkaroon ka ng mga nagmamahal sayo." Niyakap ni Daria ang notebook at mahigpit na niyakap ang guro ng walang sinasabi. Dinala ni Lola Carmen ang maliit na bandana, scarf, na siya mismo ang naghabi kagabi at ibinalot sa batang babae habang sinasabi, "Gamitin mo pag malamig ha, anak." Pagkatapos ay mabilis siyang lumingon papalayo dahil tumutulo na ang kanyang mga luha. Lumapit si Reza kay Teniente Mateo,
bago sumakay sa sasakyan. Sinubukan niyang sabihin ang mga salitang Tagalog na maraming araw niyang pinraktis. Salamat Pilipinas. Niligtas buhay pamilya ko. Ngumiti si Mateo at tinanggap ang mahigpit na yakap mula sa isang lalaking hindi pa niya kilala noon, ngunit naiugnay sa kanya sa mga gabi ng buhay at kamatayan. Good luck sa iyo, kaibigan ko. Habang papalayo na ang sasakyan, kumakaway ang maraming bata sa salamin. Inilapat ni Daria ang kanyang munting kamay sa bintana, saka itinuro ang kanyang puso bago itinuro ang labas, na tila sinasabing iingatan niya ang lahat sa loob nito. Ang sasakyan ay unti-unting lumayo, sinundan ng mga mata ng mga volunteer, mga opisyal at mga taong nakatayo sa daanan na puno ng emosyon. Walang musikang tumutugtog, walang mga paligoy-ligoy na salita, tanging mga luha, ngiti at katahimikan na punong-puno ng pakiramdam. Minsan, ang malalim na relasyon ay hindi nangangailangan ng maraming taon. Sa pamamagitan lamang ng panahong iniligtas ng isang tao ang isa sa kamatayan, ang puso ng magkabilang panig ay aalalahanin ang isa't isa sa buong buhay nila. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik sa normal na katahimikan ang baybayin. Ang ilang mga tolda ay binaklas at ang mga volunteer ay nagpaalam na upang bumalik sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang malalaking balita ay unti-unting napalitan ng mga bagong balita sa mundo, ngunit para sa mga nandoon, walang makakalimot sa kwentong iyon. Sa maliit na pader sa opisina ni Teniente Mateo, may nakasabit na larawan. Ang larawan ni Daria at Lola Carmen, ang lumang larawan na minsan ay nagpahinto sa mundo upang masdan ito. Tuwing nakikita niya ang larawang iyon, naalala niya ang madilim na gabi sa gitna ng dagat, ang unang gabi, at pinapaalalahanan ang sarili na ang pagtulong sa isang tao ay maaaring magbago sa buhay ng isang buong pamilya magpakailanman. Itinatago pa rin ni Teacher Joy ang guhit ni Daria ng salitang kaibigan sa kanyang teaching folder. Nagluluto pa rin si Lola Carmen ng malaking kaldero ng lugaw tuwing umaga tulad ng dati, ngunit paminsan-minsan, aksidenteng napapasulyap siya sa maliit na upuan kung saan minsan ay may isang estrangherong batang babae na tahimik na kumakain at mag-isang ngingiti. Isang araw, may dumating na liham sa dating evacuation center sa pamamagitan ng koordinasyon ng Refugee Management Agency. Sa loob nito ay may isang hindi kalakihang papel na may nakasulat na Ingles na hindi gaanong maganda ang sulat kamay ngunit puno ng katapatan. Ang liham na iyon ay galing kay Reza. Isinulat niya na ligtas na ang kanyang pamilya. Nagsimula na muling pumasok sa paaralan si Daria, mas palangiti na si Leila at gabi-gabi bago matulog, ibinabalot pa rin sa kanyang anak ang bandana galing kay Lola Carmen habang katabi ang Tagalog notebook sa kanyang unan. Sa huling bahagi ng sulat, isinulat niya, "Sa mga araw na tila pinakamadilim ang mundo, hindi lamang iniligtas ng Pilipinas ang aming buhay, kundi tinulungan niyo rin kaming maglakas loob na maniwala muli na ang mga tao ay maaari pa ring maging pag-asa para sa isa't isa." Ang liham na iyon ay binasa ng paulit-ulit hanggang sa magsimulang malukot ang mga gilid ng papel dahil walang sino mang naisip na itago iyon sa drawer dahil ang mensahe sa loob nito ay mas mahalaga kaysa sa maitago lang. At ito ang dapat tandaan ng mundo mula sa kwentong ito. Hindi lamang ito balita tungkol sa pagtulong ng isang bansa sa mga refugee mula sa ibang bansa, kundi isang mas magandang katotohanan kaysa doon. Kapag nalulunod ang isang tao, ang una nilang kailangan ay hindi ang pagtatanong kung sino sila, kundi isang kamay na nag-aabot ng tulong. At sa pagkakataong iyon, ang kamay na inabot sa gitna ng karagatan ay ang Pilipinas. Ang larawang iyon ay nakakapagpainit ng puso hindi lamang dahil ito ay maganda, kundi dahil ipinapaalala nito sa atin na ang mundong ito ay hindi pa nauubusan ng pag-asa hanggat pinipili ng mga tao na maging mahabagin sa isa't isa. At ito ay isang kwentong nagpapaalala sa atin na sa araw na may isang taong nalulubog sa kadiliman, ang isang kamay na inaabot para tumulong ay maaaring magbago sa kanilang buong buhay magpakailanman. Kung naniniwala kang ang habag ay nananatiling pinakamagandang lakas ng tao, mangyaring i-like, i-follow at i-share ang videong ito. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.